guys, welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala. So walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So by the way guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Ayan, message lang po kayo guys sa mga interested po, okay? Tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, nawalan tayo ng ilaw pala. Wait lang. Ayan. Kanino bang love reading to? Meron tayong you deserve love. You are lovable. Okay, so sweet. Ganyan ka din i-describe, no? Sweet and someone na mapagpatawad. Nakikita ko sa inyo guys, medyo impulsive. Hindi mo control yung emosyon mo. Pero, tinatry mo siyang ikubli. Paano ba sa ano yung ikubli? Parang panghawakan, no? Emotional ka pero may pagtitimpi. Ganun yung nakikita ko. And parang may pagtitiis. Okay? Tignan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong make the effort. Oh. May someone dito na parang inaantay mo na mag-effort or parang pinapakaramdaman mo anong gagawin niyang action. Anong gagawin niya pagdating sa connection yung dalawa. So, parang tagal na nito, tapos wala kang nakikitang ginagawa itong taong to. Or at least may improvement. Hindi mo siya nakikitaan ng ganon. Okay, tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Okay, so ito guys yung sinasabi rito. Parang may nakakalimutan siya mga event or celebration, birthday mo ba? Parang nakakalimutan niya eh. Or pwede naman guys na may mga bagay na hindi, parang importante para sa inyo, pero hindi na niya masyadong binibigyan ng attention. Or sa madaling sabi, basta nakakalimutan na niya, hindi naman din niya siguro talaga sinasadya, pero nawawala na kasi sa isip niya to. Siguro, naging kampante na sa yung person mo, nawala na yung sweetness, ganun yung nasa-sense ko dyan. Check pa natin. Meron tayong romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Oh. So, ikaw kasi, nabibisi ka rin, no? Ang nakikita ko naman kasi rito, parang sweet naman kayo ng partner mo. Kumbaga, yung event na para sa inyo, pwedeng nakakalimutan nyo na yon. Kung ano man yung celebration na ganap yung dalawa. Pwede nakakaligtaan na to ni person mo. Pero pagka-event naman patungkol sa mga anak nyo or yung mga maliliit na bagay, yun yung mas naaalala niya. Okay, siguro malaki yung age gap nyong dalawa. Free yourself. Religious factor. So yun lang, hindi maiwasan dito na parang may nagko-control or hindi maiwasan na parang etong relasyon nyo masyadong limited. Basta limitado lang siya. Kasi isa na dito dahil sa relihiyon or pwedeng sa culture. Ibang lahi siguro tong partner mo. Titingnan pa natin.
Meron tayong let go of control issue. Ayun o. Yung culture nga niya yung medyo problema dito. Okay? Hindi kayo magkasundo, especially paano ba? Parang ang nasa sense ko kasi rito, sweet ka eh. 'Di ba? Sinabi nga diyan parang lovable ka. Ikaw yung tipo ng taon na sweet and maalaga, masikaso. And parang nag-expect ka ng something return dito sa person na to. Okay? Nag-expect ka na parang kung tutumbasan ba niya yung mga bagay na kaya mong ibigay dito sa person mo. So, yun yung nasasagap ko rito. Hindi naman sa material, hindi lang sa pera, hindi naman yun yung nakikita ko dito na parang kung kaya niya rin ba maging sweet or mag-effort kahit maliit na bagay. Kasi ikaw, napakasimple mo lang tao. Hindi ka naman mahirap mahalin. Siguro, naging ganun na lang din talaga sa dami ng pinagdaanan, hirap sa buhay, mga past trauma, parang hirap ka pa rin na i-let go, no? May mga bagay kasi rito na, sabi ko nga sa inyo guys, medyo impulsive, no? Mahaba yung pasensya mo, pero isang bugso ka. Isang bagsakan yung galit mo. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ten of Swords. Okay. Ito guys, Ten of Swords. Parang nahihirapan ka. Titingnan natin na ano ba yung nagpapahirap sa'yo. O, diba? May mga suicidal. Guys, ayan na. Suicidal thoughts pa lang naman itong nakikita ko. Na parang every time na nakaka-feel ka ng emosyon pagdating sa love life mo, nafe-feel mo to sa sarili mo. Na-end na lang to. Parang pinapakita mo sa ibang tao na masaya ka. Pero sa totoo lang, guys, medyo hirap kang i-handle yung emosyon mo. Iba sa inyo, guys, pinipilit yung magpakatatag, magpalakas. Pero, guys, medyo personal na pala to. Masyado ng alarming yung nakikita kong nangyayari sa inyo. Tignan natin. Oh, Ten of Cups. Ayun, siguro inabandon na ka nitong taong to. Kasi may pamilya kayo, oh. Inabandon na ka niya. Pwedeng pinilit lang tong i-work out. Tapos, nung panahong lumulubog ka, siya pa yung unang taong umalis. Siya pa yung unang taong hindi naniwala sa inyo. Siya yung unang taong parang ginudge ka. Parang minaliit ka. Siya yung unang taong parang pinabayaan kang parang durog-durog. Basag-basag. Parang ganon. Kasi dito, lumalaban ka eh. Pinipilit mong ilaban tong pamilyang to. Pero dumarating sa point na kumakawala yung partner mo. Okay? Tingnan mo naman, siya lang yung parang medyo malinis dito. Tapos ikaw, tapos yung mga anak mo, parang ang dumi nyo dito. I mean, madungis. So, parang medyo naging selfish yung partner mo kasi bumuo siya ng pangarap niya para lang sa sarili niya. Okay? Para lang to sa sarili niya and hindi siya bumuo ng pangarap para sa pamilya niyo. Kumbaga nangangarap lang siya para sa sarili niya. So, itignan pa natin. Additional message. Meron tayong 8 of Cups. May pagtalikod, 'di ba? Feeling ko naman dito, guys, mahal ka naman ng partner mo eh. Pero kasi wala siyang choice kundi iwan ka. Okay, yun yung nasasagap ko diyan. Ayusin ko lang tong camera. So, ayan.
Ang dating sa akin dito, wala sang choice eh. May snake, no? Ibig sabihin, pwedeng nagkaroon ng cheating. Iniwan niya yung pamilya nyo at sumama siya sa third party. Sumama siya sa iba. Kasi nakikita niya, wala nang pag-asa rito sa connection na to eh. Parang palubog na to. Parang ang dating sa kanya, nakaka-stress ka na, wala nang pera, nakaka-stress pa tong relasyon na to. Hindi niya kinonsider kung ano yung pinakawalan niya. Ano yung sinayang niya. Okay? So, kung makikita nyo guys, since 8 of Cups ka dito, I mean, 8 of Cups si person mo, eto ka oh. Ikaw tong tinalikuran niya. May iba siyang pinurso talaga. Parang hindi ka niya hinayaan maging hinog pa eh. Kasi parang meron ka namang ibubuga. Kailangan mo lang ng support, tulong dito sa taong to. So, I think yung iba sa inyo, binibless na kayo eh. Feeling ko may calling na nangyari sa inyo and maganda na yung naging, parang kinahinatnan nyo. Pwedeng stable ka na pagdating sa financial, bagay na hindi nga nakita ng partner mo. Okay? So, siguro iba sa inyo, maski ikaw hindi mo na-imagine na mapupunta ka sa sitwasyon na meron ka ngayon. Okay? Never mo nakita na parang, ikaw na pala talaga yan. Nandyan ka na pala talaga. Okay, tingnan natin. Additional message. Meron tayong Empress. Empress. So guys, si Empress, ano to? Abundance yan. So ikaw yan. Kagaya ng sabi ko kanina, possible na biglang nagkakaroon ng blessing na sa inyo nung iniwan ka ng partner mo. So parang isipin mo na lang, baka siya talaga yung malas. Kasi di ba kapasok yung swerte mo eh. Kasi nandyan siya. Kasi punong-puno siya ng negative. Kasalanan. Parang ganun, puno-puno siya ng kasalanan. Sabihin na natin guys, kasamaan, selfish. Hindi niya inisip, may mga batang masasaktan, may mga batang maiiwan. Ganon siya ka-irresponsable. Tignan pa natin. So, ayan guys, sinasabi lang dito na maayos daw ang kaperahan ng iba sa inyo. Ngayon, possible na stable ka na eh. Okay, masasabi mo nakuha mo na yung stability mo. Tignan pa natin. Meron tayong Chariot. Okay? So guys, itong si Chariot, tuloy-tuloy pa yung blessing nyo. Kasi ito guys, opportunity. So ibig sabihin, wala kang sinasayang na oras. Basta pag may opportunity na dumating, ginagrab mo ng ginagrab lahat. So, ganon. Kasi parang once in a lifetime lang naman to eh. Okay? So, ayan. Titignan pa natin. Doon tayo sa advice. Okay, so malakas po yung energy ng mga air sign dito, no? Aquarius, Gemini, Libra, sa Cancer, Pisces, Scorpio. Additional message. Meron tayong attraction. Divine soul counterpart. Attraction, transcend, superficiality. Okay, so alam mo, attracted pa rin sa inyo yung person mo kahit na ganito. Pero mas marami kang na-attract, no? So, kung tatanungin nyo guys, focus ka na sa new beginning, no? Sa bagong tao. Kasi maraming na-attract sa inyo. May tsura yung iba sa inyo, lalo na kung sa tingin mo is baka wala nang tumanggap kasi may mga anak na. Pero guys, parang sa panahon natin ngayon, hindi na to big deal. Okay? So, marami pa rin na-attract sa inyo, marami pa rin na huhumaling. Okay? Piling ko likas sa inyo na may itsura talaga. Check pa natin. Meron tayong past lives. We reunite with our loved ones over and over again through my different lives. Oh. Meron ka daw, parang meron kayong unfinished business itong person mo kung bakit ito nangyayari. Kaya ngayon, pinagtatagpo kayo. Okay? Piling ko may nagawa kayong kasalanan sa past life, then ngayon pinagbabayaran nyo yung karma. Kayong dalawa. Kasi parang karmic mo rin to eh, kung ba't hindi rin kayo guys nag-work, no?
Siguro kaya ka rin nag-aantay na parang baka meron siyang gagawin, or yung iba sa inyo pwedeng nag-aantay pa rin talaga ngayon na mag-effort itong taong to. Though meron ka naman na din talagang parang option na, ay, deserve ko namang mahalin, no? And yung nakikita ko dito, guys, parang hindi ka naman totally nag-aantay. Parang nag-aantay pero open ka na sa bago. Parang ganon. Parang bahala na kung darating siya or hindi. Ganon. Ganon po yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Meron tayong dream. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. Ayan. Focus ka daw muna sa career mo. Parang ito yung mas maswerte sa inyo, guys. Mukhang mas maswerte ka pagdating sa pera. And parang i-pursue mo muna yung mga pangarap mo. Bilhin mo na yung mga bagay na gusto mo na hindi mo nabili nung panahon ka-relasyon mo to. Kasi puro paghihirap, no? Para kang para kang, naka-quarantine, parang ganon. Dilata, puro instant yung pinapakain sa inyo ng partner mo. Ganon, or ganon lang yung kinakain nyo noon. Basta, ganon kahirap yung nasasagap ko kasi. Okay? So, check pa natin. Ito, intenso. The intensity of a true soul connection includes great high and great lows. Sabihin talaga nagkakasagutan na, nagkakabungangaan, hindi mapigilan. Check pa natin. Meron tayong connection. Your connection is eternal and unbreakable. Diba? Sinasabi dito guys, antibay ng connection nyo eh. Parang kahit na nag-end itong relasyon na to, parang nagtatagpo at nagre-reconnect pa rin. So, lumalabas kasi let go. Ngayon, kung gusto pa daw talaga itong i-workout, meron kayong kailangang i-let go ng partner mo. You know, sometimes, it's best to let go and let the universe work things out in divine timing. So, parang, mas maganda daw na parang minsan makakabuti pa raw na i-let go mo muna to. And dayaan mo na daw si universe yung parang i-workout or parang bahala na kung ano yung mangyayari, kung ano yung kahihinatnan nitong relasyon na to or ng buong pagsasama nyo guys. Yun yung pinapakita sa akin dyan, okay? So, tignan pa natin. Then, honor your feelings daw. Honor your loved one and you will notice your relationship become stronger. Siguro, hindi mo na rin talaga kasi na-appreciate yung partner mo nung kayo pa. Parang puro siguro pagbubunga nga, puro paghihirap na lang or stress na lang din yung nai-open. Nagiging discussion yung dalawa. So, dumating sa point na naubos itong partner mo. Okay? Parang hindi na to pang matagalan. Siguro ganun yun na sa isip niya. Kaya sumama na lang to sa iba. So, wala pala siyang paninindigan. Siya pala yung tipo ng tao na hindi mo pwedeng makasama sa ginhawa. Sa hirap. Kasi sa ginhawa mo lang siya makakasama. Pero pag naghihirap na kayo guys, siya pa yung unang umaalis. Okay, yun yung nasasagap ko dyan. So, tignan natin yung nararamdaman niya sa inyo. Okay, kunin ko lang to guys. Nararamdaman niya sa inyo. Energy ni person. So, inisipin mo lang yung person mo. Ng 3 times. Bagitin mo yung pangalan niya sa isip mo. Tignan natin. Try natin makuha. Nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong change. Ayan o. Gusto niya may mabago sa inyo. Siguro kasi nung nagsama kayo, nakita kanya na parang mahina, walang diskarte, parang hanggang doon na lang, hanggang pagbubunga na lang, or hanggang pampe-pressure lang yung kaya mong gawin. Pero ikaw mismo, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. So, parang ang dating daw dito is gusto mong baguhin siya, pero ikaw, wala kang binabago. So, medyo na-overwhelm na tong taong to kasi pabago-bago yung mood mo daw nung nagsasama kayo.
Minsan okay, minsan hindi. Okay, tignan pa natin. Meron tayong resentment. So, ayan guys, sama ng loob. May tampo, may sama ng loob itong partner mo sa inyo. So guys, ang nakikita ko dito parang ayun na nga, siguro may pagkamuhi or nakakaramdam siya ng parang pagkabigo or pagkadismaya sa kung ano din yung kinahinatnan ng relasyon nyo. Bakit napunta rito? Siguro hindi ito yung ine-expect niya eh. Hindi ito yung ine-expect niya dito sa buong pagsasama niyo or kung sakali man na nagsama kayo. Pwede hindi ka naman din ganyan. So, kung ikaw nakikita mo na parang may nagbago sa kanya, siya din naman nakita niya parang may nagbago sa inyo. So, parang ang dating sa akin dito, hindi mo nakita na parang, paano ba, parang pantay-pantay, walang equal, hindi kayo nagkaroon ng equal doon sa buong pagsasama nyo. Kasi parang, ang dating sa kanya dito, lagi na lang ikaw yung tama. Parang ganun, hindi mo siya pinakinggan. Pero ikaw kasi, pinipilit mo lang itama kasi may mali nga sa kanya. Pero ang dating kasi sa akin dito, si person mo, hindi niya nakakita yon, hindi siya naidadaan sa maayos na usapan. So, madalas kasi guys, itong resentment, parang, madalas nauudlot yung pagpapatawad, no? Sa halip na nagpapatawad, mas lumalala siya. Or hindi talaga siya guys, nagkakaroon ng kapatawaran. Okay? So, negative energy to guys Negative energy to hanggang sa parabang nababalot na kayong dalawa ng negative energy. Okay? Tignan natin. Nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong anxiety. Ayan o. Grabe. Anxiety. Feeling ko dito guys, iniisip niya kasi yung magiging future niya sa inyo or magiging future nyo kung sakali. Kayong dalawa, yung buong pagsasama nyo. Tapos habang iniisip niya yun, kasi future yan eh, habang iniisip niya yun sa araw-araw, mas lalo niyang naiisip na wala na talaga. Parang wala na tong kahihinatnan. Hindi na to magwo-work, no? Wala na mangyayari dito. Parang ganun yung nakikita ko dyan. So, nagdudulot siya ng anxiety sa person mo. So, titignan pa natin. Kasi, ang dating sa akin dito, hindi niya ine-expect yung ganito eh. Okay? So, marami siguro siyang pinangako din sa inyo kasi sure talaga siya that time. Marami siyang pinangako na may bibigay ko sa inyo yung magandang buhay, maayos na pamumuhay. Ito yung mga pangarap natin. As in, sinesettle nyo ng dalawa. Pero kasi guys, sinubok kayo eh. Sinubok ni universe yung katatagan nyo at humahantong na kayo sa point na ang hirap ng i-work out. Oo. Tignan natin. Meron tayong healing. Ayan o, nag-heal din siya ngayon. Nasasaktan siya. Kagaya nga nasabi ko guys, hindi naman porke iniwan ka or inabandona ka ng person mo is hindi ka na mahal. Masakit yung ginawa niya kasi nabandona ka niya eh. Pero guys, mahal ka nitong taong to. Nasaktan siya nung umalis siya pero kailangan kasi mataas yung ambisyon niya eh. Kailangan kanyang iwan kasi ang mas inisip niya dito, yung future niya. Na parang, ang dating, baka meron pang mas magandang mangyayari sa atin kung sakaling maghiwalay tayo. Pwedeng may magandang mangyayari pa sa akin, meron pa mas magandang mangyayari sa inyo. So, yun yung nakikita ko dito na iniisip ng partner mo na parang naging practical din siya na kailangan na siguro natin maghiwalay kasi marami naman nagkakagusto sa inyo. Baka yung pangarap na gusto nyong dalawa, hindi niya kayang tuparin, baka kayang tuparin ng ibang tao sa inyo. So, parang pinauubaya ka na niya sa iba. Okay, so nasasaktan siya every time na iniisip niya yun, pero nagiging practical siya rito. Okay? Tingnan pa natin. Ayan, dalawa yung lumabas. Tingnan natin itong isa. Meron tayong renewal. So, minsan iniisip niya na ayusin pa eh. Oo. So, yung paglayong ginawa niya guys, yung pagpili niya sa third party, nagiging reason niya talaga yun. Naging reason niya rin yun na minahal niya rin yung third party. Mahal ka niya, pero mahal niya rin yung third party. Yun yung sinamahan niya, yun yung pinili niya. Pero kasi itong renewal, siguro ngayon, habang tumatagal sa pagsasama nila guys, nagsisisi to.
Nagsisisi to ng iniwan ka niya, dat pala pinagpatuloy na lang niya, dat pala hindi na humantong dito. Sa araw-araw, inuusig to ng konsensya niya. Ayun o, nai-stress siya. Stress na stress to. Kakaisip dun sa sitwasyon na dat pala sinolusyonan kaysa tinakasan. Okay, mas tinakasan niya kasi. Sa halip na dapat magkasama kayong, alam niyo yun, in-overcome. Ito. Titignan pa natin, ha. Okay. Dito tayo sa isang card. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Yung iba sa inyo guys, possible naman na ginost fighter. Ginost ka nitong taong to. Pwede kasi na wala naman din talaga kayong naging title, no? Baka kasi ito ay friends with benefits or situationship. Pwedeng ganon. Di po ang dami ng pinangarap tapos biglang naglaho. Okay? Pwedeng friends lang naman talaga pero biglang naglaho. Tapos malalaman mo may iba na palang karelasyon. May iba na palang sinamahan. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong 9 of Wands. Battle worn, defensive, sickness, injury. Time to heal. Okay, so yung pinapakita sa akin dito guys, tinatry niyang lumaban sa araw-araw. Kasi kahit pala umalis siya sa inyo, wala naman pala nagbago sa buhay niya. Mas mahirap pa yung kalooban niya kasi kinakain na siya ng konsensya niya. Yun yung nakikita ko ditong tumatakbo sa isip niya ngayon. Okay, tignan natin. Meron tayong Queen of Pentacles. Okay. So, nakikita niya na dito yung worth mo na, ay, okay naman pala siya. So, pwede ito ha, yung sitwasyon mo ngayon. Parang, ay, mas okay na siya ngayon. Mas nag-bloom. Mas nag-glow. Kuminis. Siguro dati dahil sa stress mo sa kanya, naging dry ka. Oh, ngayon nakikita kanya na parang parang kami dalang sariling ring light, no? Parang lumiliwanag ka. Meron tayong 5 of Wands. Ayun, no, gulo ng isip niya. Ramdam niya, baka galit ka pa sa kanya. Arguments. So, matindi yung nagiging pagtatalo. Okay. Pagtatalo sa isip niya. Knight of Cups. Alam mo yung tawa niya dito, hindi nagiging normal, no? Yung personality niya sa araw-araw, hindi siya nagiging normal. Kasi parang ramdam mo na may kinikim-kim na disappointment, may kinikim-kim na sama ng loob. So, grabe yung emosyon. Kumakawala yung emosyon niya, pero wala na siyang choice eh. Kundi laban to. Okay, parang eto na eh. Ano pang gagawin natin? Nandito na tayo, parang ganon. So, meron tayong 6 of Wands. So, guys, marami na naman to nilalandi ngayon. Feeling ko hindi sila nag-work ng third party. Si third party, guys, tignan natin ha, kasi may pagtatalo sa kanila eh. Ayan no. 10 of Swords yung energy ng third party. Okay, so, pag sinabing 10 of Swords, ang daming, mas masakit yung ginawa sa kanya. Okay, so parang marami rin guys na-realize to. Parang gulo nung nangyari sa relasyon nyo guys, no? Sa mga mag-asawa rito na iniwan ng person. Parang ang gulo niya kasi parang eto, biktima lang din yung third party. Okay, so talagang may kasalanan dito yung partner mo kasi pwedeng sinungaling din to. Dami niya ring sinabi na dito na pwedeng siya yung biktima. Parang gano'n. Okay, so check pa natin guys. Tingnan natin ha. Okay, ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Malakas yung energy ng ano dito. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Okay.
Meron tayong My Beloved. Meron tayong You Are the Light at the End of My Tunnel. I Want You, di ba? Zodiac sign. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Leo, and Virgo. So guys, feeling ko, ikaw yung tipo ng tao na ini-encourage itong taong to. Para lagi mo siyang pinupush sa pangarap niya. So, ganun. Support mo lang din talaga siya, no? Kaya siguro yun yung lumalabas na message niya. Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, and Pisces energy. Okay. Taurus, Pisces, Capricorn, Libra, Gemini, and Aquarius energy. Ayan, Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, and Virgo. Okay. Tingnan natin. Okay. Sa side mo, nararamdaman mo dito sa person mo. Don't pressure me. Ayan, ikaw pala din yung pinipressure niya eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, parang tingin niya sa inyo, hindi ka nag-i-improve. Parang nakontento ka na lang ng hanggang doon. Yun yung tingin niya sa inyo. So ikaw, hindi ka makagalaw kasi napabalot ka pa ng stress, depression, anxiety. I wish you were mine. And I need you to help me. Diba? Kailangan mo pa rin syempre yung tulong niya. And etong I wish you were mine. So, ayan. Given na talagang itong relasyon na to is nag-end na. Okay? So, Jack sign. Meron tayong Gemini, Pisces, Taurus, Aries, Leo, and Capricorn. Okay. Gemini, Sagittarius, Scorpio, Libra, Aquarius. Aquarius, Cancer, Scorpio, Virgo, Aries, and Gemini energy sa side mo. So, in the near future, sana po papunta tong relasyon na to? Meron tayong keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Unrequited love. Honeymoon. Oh, hihingi siya ng second chance. Nasa inyo na yan, guys. Kasi nakita ko meron siyang maliit na effort. Pwedeng maguguluhan ka pa nga eh. Kasi mixed signal yung binibigay niya sa inyo. So, yun yung nakikita ko dyan. So, guys, ito lang po ang inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you. Bye-bye!